Mang Ronnie, nakita niyo po ba si Rafael? Wala pa dyan sa loob. Hindi pa ba lumabas? Akala ko nga alis na tayo. Sandali lang Nawawala kasi yung wallet ko. Rodrigo! Akala mo ba nakaligtas ka na sa akin porket dito ka nakatira sa mansyon? May masama akong balita sa'yo, bata. Dito na rin ako nakatira. Kaya kung ako sa'yo, hindi ako matutulog ng mahimbing sa gabi dahil hindi mo alam kung anong pwede kong gawin sa'yo. Hindi pa ako tapos sa'yo, Rodrigo. Alam ko na merong alam sa mga taong ipon. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi sa akin. Naintindihan mo? Hindi ka makakaligtas sa akin. Hindi mo ako matatakasan. Antonio! Bitiwan mo si Rodrigo! Wala namang problema, Rafael eh. Kinakausap ko lang kaibigan mo. Di ba? Masama ba yun? Nasaktan ko to. Okay na ako, Rafael. Pasensyahan mo na lang si Antonio. Sadyang sira ulo lang talaga yan. Ewan ko ba kay Mama kung bakit pa niya hinahayaan yung loko na yan dito. Sabi pala ni Mama na sasama mo raw ako. Mabuti yun. Kesa tong si Ronnie o yung gwardya. Tayo na. Rafael, hindi pa ako nagpapasalamat sa'yo dun sa pagdulong mo sa akin ng isang gabi. Pero ito, pinagtanggol mo na naman ako kay Antonio. Dumadami na yung utang na loob ko sa'yo. Maraming salamat. Wala yun. Ganoon mo talaga ginagawa ng magkaibigan. Rodrigo, kahit na huli na, gusto kong humingi ng dispensa sa paninisi na ginawa namin sa'yo noon. Alam ko naman na wala ka talagang kasalanan sa pagkalumpo mo. Rafael, umalis ka dito! Kung tutuusin, ikaw pa ka naligtas sa akin eh. At wala sana ako dito ngayon kung hindi dahil sa'yo. Pasensya ka na ngayon ko lang tununukan. Walang ano man yun. Marami na nangyari. Pero sana hindi pa huli ang lahat para maging magkaibigan tayo ulit. Pwede ba kita maging best friend ulit, Rodrigo? Noon pa man, kaibigan na ang turing ko sa'yo.